para sa ating mga Filipino senior citizen saan ka mang dako sa Pilipinas or nasa ibang bansa dahil naisabatas na po ang Expanded Centenarian Act o ang Republic Act 11982 na nagbibigay ng 10,000 pesos na cash gift para sa ating mga senior citizens na nakatungtong sa 80, 85, 90 and 95 years old. Paano nga ba mag-apply para makuha ang 10,000 na ito and ano ang mga requirements? Saan kayo mag-apply? Yan ang ating tatalakayin sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito sa aking YouTube channel, ay maaari nyong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na ito. And maaari ka maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. So ito na nga mga ka-vlogs, no? Kaka-approve and kakapirma pa lamang ng bagong batas na Expanded Centenarian Act para sa ating mga Filipino senior citizen o yung tinatawag natin sa Republic Act 11982 kung saan ito po ay magbibigay ng 10,000 cash gift para sa lahat ng mga Filipino senior citizen na may edad 80, 85, 90 and 95 years old. Bago po natin tatalakayin kung paano nyo po yan i-apply, saan mag-apply at ano ang mga requirements, narito panoorin muna natin ang buong detalye. Excited si Lolo John nang mabalitaan na naisabatas na ang Expanded Centenarian Act o RA 11982. Ito yung batas na pinirmahan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda ng 10,000 pisong cash gift sa mga senior citizen na aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old. Bukod pa ito sa 100,000 pesos na cash gift oras na umabot sa 100 years old. That's a very good news. Medyo makatulong yun. Natuwa rin dito ang 80 anyos sa si Lola Aida. Malaki ang maitutulong sa katulad ko. Wala. Kasi 18 ako. Kailangan ko to talaga. Katulad ko, maraming karamdaman na kailangan suportaran ng gamot. Sa sobrang excitement ni Lolo John, nagtungo siya agad sa kanilang barangay upang ipagtanong ito. In-announce daw ng Presidente na there will be 10,000 na ibibigay sa mga 80 years old citizen. Ay 80 na ako. So saan ako magkukubra noon? Pero ayon sa National Commission of Senior Citizens, kailangan pang makagawa ng IRR o Implementing Rules and Regulations at mailathala sa Official Gazette ng gobyerno bago ito tuluyang maipatupad. Wala pa ring nakalaang budget para rito sa ngayon. Ibig sabihin, hindi pa ito matatanggap sa mga susunod na linggo o buwan na mga senior citizen kahit pa nag-80 na sila. Hindi rin ito retroactive, kaya ang mga nakapagdiwang na ng kanilang kaarawan bago ito na isabatas, walang makukuhang pahabol na cash gift. Sabi ng mag-80 anyos ng si Lola Morial. Bigyan na agad kasi malay namin President kung bukas o makalawa o ilang araw na lang, patay kami. O hindi na namin natanggap, hindi na namin magamit. Di wala na rin. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, pinamamadali na raw ng Pangulo ang pagbuo ng IRR at ihahabol ito sa budget ng bansa sa susunod na taon. Ito po, napakalaking bagay po to sa mga senior natin at dahil makatulong na rin po to sa pambili ng gamot at saka sa mga ibang pangangailangan po ng ating mga senior.
para raw mas mapadali ang proseso ng pagkuha ng 10,000 piso. Sabi ng National Commission on Senior Citizens, magparehistro na sa binuong Elderly Data Management System sa pamamagitan ng kanilang website. Sa oras daw na maipatupad na ang Expanded Centenarian Act, ay kailangan pumunta at mag-apply sa OSCA o Office of the Senior Citizen ng inyong City Hall o munisipyo. Mahigit 10 milyong senior citizen ang kwalipikado sa mga benepisyong itinakda ng batas at umaasang mapakinabangan ito habang buhay pa sila. So ayun mga ka-vlogs, no, sigurado na talaga at talagang aprobado na, pinirmahan na noong mga nakaraang araw ni Pangulong Marcos ang Expanded Centenarian Act or RA 11982 na bibigyan na po ng 10,000 cash gift ang lahat ng mga Pilipinong senior citizen na edad 80, 85, 90, and 95. Sinasabing lahat dahil kasali po dito yung may mga merong SSS, GSIS, or PIVO pension mga ka-vlogs, no? Hindi po katulad doon sa social pension na only indigent senior citizen lamang. Pero dito sa Republic Act 11982, itong Expanded Centenarian Act, lahat po ng Filipino senior citizen maaring makakuha, no? Maaring maka-apply dito sa 10,000 cash gift mga ka-vlogs. Dito ka man sa Pilipinas or nasa abroad, pwede kang mag-apply once na mailabas na po ang Implementing Rules and Regulation or IRR mga ka-vlogs, and nalathala po ito sa website ng ating gobyerno. And of course, kung ito ay ihahabol pa ang budget or mapunduhan pa ito ng ating national government mga ka-vlogs. So sa ngayon, wala pa pong pwedeng mag-apply nito dahil kaka-approve nga lang po the last day, and kailangan pa talagang gawa ng IRR, and ang NCSC naman ay di-make sure, no, na si President Marcos ay minamadali po ang pagbuo, no, ang paglabas nitong Implementing Rules and Regulation, at ihahabol nga po daw ang pondo nito sa national budget. So, good news para sa ating mga Filipino senior citizen itong batas na ito, kung saan nakakatulong or makakatulong po sa pambili ng gamot, pambili ng maintenance sa gamot, pambili ng pagkain, ng diaper, ng gatas, at iba pang pangangailangan ng ating mga Filipino senior citizen. Well, ang tanong ngayon, no, once nalalabas na po yung IRR at may pondo na, saan po ba pwedeng mag-apply or saan po kayo pupunta kung kayo ay nasa 80, 85, 90 or 95 years old mga ka-vlogs? No, saan kayo pupunta para makapag-apply para makuha nyo po ang 10,000 cash gift? So, base po sa ating napanood na detalye, no, unang-una po, kailangan po ang mga Filipino senior citizen ay rehistrado sa website ni NCSC. So, ito po yung sinasabi ko po, no, sa kung sumusubaybay po kayo sa aking mga uploaded videos, napakarami ko po mga videos na naghihikayat, no, na mag-register po ang mga senior citizen na Filipino, no, indigent ka man or hindi, no, dito sa NCSC database. Kasi nga po, ito yung purpose, no, sa mga hindi nakakaalam, ang NCSC database ay isa po siyang commission, no, itong NCSC is National Commission of the Senior Citizen, isang commission or agency under the Office of the President of the Republic of the Philippines, na dito po isasalin ang pangangalaga sa mga benepisyo at pribilehiyo ng mga Filipino senior citizen mula sa DSWD. Kasi nga po, ang DSWD, sila po yung namamahala ngayon sa mga benepisyo, pati po pensyon, lahat ng mga benepisyo at pribilehiyo ng isang Filipino senior citizen. Well, ang DSWD kasi napakarami niya ng ginagawa, no, napakarami niyang jurisdiction ba, no, masyado mabigat na yung dinadala niya ng mga responsibility. So ang ginawa, bumuo ng NCSC, no, itong komisyon na to para isalin doon, no, para magkaroon ng transition from DSWD to
NCSC para pangalagaan ang kapakanan, benepisyo, pribilehiyo ng mga Filipino senior citizen. Kaya po, ang NCSC ay bumuo po ng website, itong NCSC database na kailangan pong magrehistro ng lahat ng mga Filipino senior citizen. Sa ngayon po, nasa more than 4 million na po ang nakaregister as of to date, no? And ayon po sa datos ng PSA, nasa tinatayang 8 to 9 million ang Filipino senior citizen ngayon, no, na nabubuhay. So hindi pa siya nangangalahati, no? Kaya sa mga hindi pa naka-register, kailangan nyo na mag-register. Ang link po ilalagay ko sa description ng video na ito, yung www.ncsc.gov.ph. I-click nyo lamang po yan mga ka-vlogs, dadalhin na kayo sa website ni NCSC. So ilalagay ko din ang mga sample na registration, no, sample na videos na ginawa natin sa description ng video na to, no, para masundan nyo. So unang-una po yun mga ka-vlogs, kung gusto nyo pong mag-apply or makakuha dito sa 10,000 cash gift, unang-una po kailangan nyo mag-register sa NCSC database. Pangalawa po ay kung kayo ay register na sa NCSC database, siya nga pala, bakit kailangan sa NCSC database kailangan pa ng registration? Kasi yung iba tinatanong na registered naman sila sa OSCA, registered naman sila sa LGU, no, sa MSWDO or CSWDO. So mas madali kasi sa NCSC database kasi merong mga data na pina-fill upan ni NCSC na wala po doon sa records ni OSCA or ni DSWD mga ka-vlogs. Kumbaga merong mga dinagdag na mga personal information ng isang senior citizen doon sa NCSC database. And madali lang kasing i-track, no, kung registered tayo sa NCSC database, no, parang legit ba? Parang you are recognized ka na isa kang senior citizen. So pangalawa po, paano tayo makakuha dito sa 10,000 cash gift kung registered na tayo sa NCSC database. Pangalawa ay kailangan nating pumunta sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA office na nasa city or municipal hall nyo mga ka-vlogs. So lahat naman ng mga LGU sa either city or municipality, meron po yung OSCA office na andyan mga ka-vlogs, no? So doon kayo pupunta, mag-fill up kayo ng form, no, and mag-apply kayo para sa 10,000 cash gift. But make sure na kayo talaga ay 80, 85, 90 or 95 years old. Well, sa requirements naman, hindi pa nabanggit ang requirements kasi wala pang IRR nga po na nailabas. Yan po ang aabangan natin kung ano ang magiging requirements. Pero I'm sure isa sa mga requirements na kakailanganin nito is one valid ID. So ang valid ID kasi it's either passport, driver's license, PRC license, no, postal ID, SSS UMID, senior citizen ID. May mga may ano yan may nakalagay na birthday. So doon kasi ma-identify na talagang kayo ay 80, 85, 90 or 95 years old sa birthday niyo. Kung wala naman pong valid ID, I'm sure kailanganin, no, option niyan is the birth certificate. Kasi ang birth certificate, hindi kailanman nagsisinungaling. Kasi andyan lahat ang detalye sa birth certificate. Kasama na ang araw ng kapanganakan, ang birthday mga ka-vlog. So, makikita talaga kung legit na kayo ay tumungtong sa 80, 85, 90, and 95 years old. And para sa mga katanungan, na halimbawa sila ay 81 years old, 82 years old, or 83 years old, 87, 88, 91, 92, ayan, yung hindi talaga nakatungtong sa or hindi talaga tumama sa exact na 80, 85, 90 and 95. Once nalalabas po kasi ang implementing rules and regulation or yung IRR, no, at saka may pondo na hindi po siya retroactive. Ang ibig sabihin po ng retroactive, hindi po ihahabol, no, yung mga tumungtong na ngayon sa 80, 85,
90 and 95 kasi I'm sure mahahabol man ngayon baka next year pa, so ang iba sa inyo 80 years old ngayon magiging 81 na, so hindi po siya retroactive, hindi po siya mahahabol, so you need to wait, no? Magantay kayo mag 85, mag 90, 95 para maibigay po or makatanggap kayo ng 10,000 cash gift. Ganun po yun mga ka-vlog. So, hindi po siya retroactive. So, ito naman ibibigay na 10,000 cash gift mga ka-vlogs ay mga paunang cash gift lamang po ito. Kasi bukod pa ito sa 100,000 na centenarian cash gift na ibibigay po once na kayo ay aabot or once tayo ay aabot sa 100 years old. Kumaga, paunang cash gift lamang ito dahil hindi naman lahat nakakaabot ng 100 years old. At least man lang nakakatikim, no? Or makakatikim ng ayuda mula sa gobyerno. Ito mga 80, 85, 90, and 95 years old na hindi pa aabot or while nag-aantay sa pagiging centenarian or 100 years old mga ka-vlogs. Congratulations, good news po ito para sa lahat ng mga Filipino senior citizen dahil alam ko na marami ang nag-aabang or nag-aantay na may sa batas itong Expanded Centenarian Act. Ngayon nga ay isa ng ganap na Republic Act 11982 kung saan mapapakinabangan ang 10,000 cash gift para sa mga lahat ng senior citizen. Meron ka mang SSS, GSIS or PBO pension, indigent ka man or hindi, lahat po makaka-avail sa magandang batas na ito mga ka-vlogs. Sana naging gabay ang video na to and kahit paano ay nabigyan tayo ng bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo na pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. And huwag nyo kaligtaan na i-turn na ng notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pa mga katanungan, i-komenta mo na sa ating comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!